Thousands of visitors have trooped to the Manila South Cemetery to pay respects to their departed loved ones this Undas. For the details, we have mobile journalist Kyla Macantan. Hi Kyla, tell us what's happening there. Angela, Diego, magandang umaga. Sa mga oras na to, dagsa, no? Patuloy yung pagdagsa ng mga tao dito sa Manila South Cemetery. Kumpara kaninang umaga, ng mga bandang alas 6, na umaambon-ambon pa kasi dito, kaya mangilan-ngilan lang yung pumapasok. Nako, yung natin, nagkaroon ng aksidente bigla dito sa isa sa mga e-trike, sumabit dun sa barikada. Pero ayan, no, para sa mga kapatid natin na pupunta dito, maayos naman yung nagiging proseso sa pagpasok, yung pagkakapkap. At ayun nga lang, may mga kapatid tayo kahit na taon-taon na, alam na natin na pinagbabawal talaga ang pagdadala ng mga lighter, sigarilyo at mga vape. Marami pa rin yung mga nakukumpiskahan. Nagbibigay naman ng number and ng tag para makuha nila kapag sila ilalabas na. At may mga ilan din na nakuha na pa rin ng pintura at walis tingting kahit na nung October 26 or 28 pa yung huling araw ng paglilinis dito sa loob. Kaya paalala lang ulit, no, sa mga kapatid natin na pupunta dito para iwas sa inconvenience po, no. Wag na po natin dalhin yung mga ipinagbabawal. Syempre dagdag din dyan yung mga matutulis na bagay at yung iba pang dinadalang panlinis, yung mga thinner or pentura. At sa mga oras na to naman, at maayos naman yung alagay dito sa loob ng sementeryo, merong mga libreng sakay na e-trike, meron ding mga pinapagamit na wheelchair para sa mga kapatid natin na vulnerable, at meron ding mga health desk at iba't ibang assistant desk para kung sakali mang mahirapan yung ating mga kapatid. At ngayong taon nga, no, unang nagagamit na itong tinatawag na grave finder, puntod finder, kung saan pupunta lang sila sa website ng Manila South Cemetery at itatype lang doon yung name ng kanilang namayapa at lalabas doon kung saan ba nakalagak o saan man yung puntod sa ang area. At merong mapa dito, no, kung saan makikita para doon sa mga kapatid natin na hindi na mahanap kung nasaan ba yung kanilang mga puntod. Well, kamusta naman yung success rate ng puntod finder natin? Nung mga nagamit ng ating mga kababayan, mga kapatid dyan, nahanap ba nila yung kanilang puntod na hinahanap? Yes, Angela, malaking tulong, no, ayon doon sa mga nakausap natin, lalo na syempre yung mga matatanda, hindi techie, kasi meron silang dito mismo sa opisina, pwede silang dumiretso dito sa opisina para dito titignan yung website, doon matcha-check at makikita kasi yung iba, Angela, kahit na nung last na undas lang dumalaw, hirap silang alalahanin kung saan babanda dahil may mga area din kasi dito sa sementeryo na medyo masukal, yung hindi nalinis. Yung iba naman daw, ayon sa pamunuan, nililinis, yun nga lang sobrang bilis tumubo ng mga damo, ng mga halaman, kaya may mga areas na parang masukal. Meron din dong sa loob na banda, merong mga parang puntod na lubog sa tubig dahil nga hindi daw maayos din yung drainage system dito, no. So ito parang nakaplano pang ayusin after pa ng undas kasi magiging sagabal daw kung netong taon sinimulan ayun ng mga drainage system dito. At ayun, yung siguro isang problema lang, Angela, pagdating doon sa doon sa puntod finder, yung minsan kasi yung mga 90s daw na 90s pang na-encode na mga pangalan, kung minsan hindi lumalabas yung first name. So for example, sabihin natin Castro, yung first name Castro, ganun lang daw, first letter ng pangalan. Minsan madaming lumalabas na kapareho, hindi na nila ma-modify dahil nga dati pa yung mga naka-encode, 90s pa, at hindi din daw nagkaroon ng maayos na turnover mula dito sa last na namuno dito sa Manila South Cemetery. Pero sa yung huling nalibing dito na October 28, updated naman daw and daily naman daw nilang ina-update yung listahan. Talagang Castro ang sample natin, ha? Hindi, Kayla, huwag ka mag-alala, yung precinct finder at yung puntod finder may pagkakapareho daw, di ba? May mga patay na bumoboto, eh. Hindi, pero ang tanong ko, 24 hours ba open ang gate natin? Kasi may mga ibang sementeryo na hindi na pwede pumasok after i-cut off ang mga bisita, but they can stay. So, yan ang tanong ng mga iba. Nako, dito Diego sa Manila South Cemetery, 5 a.m. until 9 p.m. lang. So kung may mga kapatid tayo na nagbabalak na dito mag-stay, mag-overnight, hindi po pwede, no? At kung yung iba naman talagang ayaw umalis at nagsistay andun pa ng ganong oras, meron tayong mga naka-deploy na from MPD, mga pulis, at talagang papaalisin din po kayo, kaya makipag-cooperate na lang dun sa ating mga kapatid na dumadalaw dito. Okay. So wait, mabilis lang, 9 p.m. Kailangan out of the libingan?
Yes, tama, Diego, tama. Okay. Nakikita ko, Kayla, mayat maya may mga dumadaan sa likod mo na mga bumibisita sa kanilang mahal sa buhay dyan sa Manila South Cemetery. I was wondering, based on our history sa reporting, kailan ba yung peak hours na talagang dadagsa yung mga kapatid natin na pupunta dyan? Oo. Angela, ayon sa pamunuan nang naitanong natin, usually daw mga afternoon kapag hindi na masyadong mainit. Pero kasi nga, nagbabago-bago dahil nga nung natatandaan natin, nakarang taon, dito din tayo nagbantay, nag-uulan din. At ngayon, ganun din, ngayon kumulimlim ulit, kanina mainit. So, pwede daw magbago yan. Pero expected kasi nila na tomorrow, November 1, dito talaga pupunta at dadagsa yung tao dahil ang estimate lang nila para sa araw na to dito ay nasa 20 to 50K yung visitors, pero yung bukas inaasahan nila na possibly 500,000 to 1 million. Yun yung kanilang ina-anticipate na dadalaw, na bilang ng dadalaw dito, Angela. Alright, maraming salamat. That was our mobile journalist, Kayla Macantan, reporting live from the Manila South Cemetery.